ambisyosong gatsalyan mga kadunatics. Gustong maging Senate President? What the heck? Grabe naman. Okay, ang taas ng lipad mo gatsalyan. Napakasakit ng lagapak niyan. Nako naman. Dito mga kadunatics, natanong siya ng isang dilawan o pinklawan na anchor. At si gatsalyan naman mga kadunatics, may pasikot-sikot pa siya. The way sumagot. Ayaw niyang sagutin diretso na, oh yes, gusto kong maging Senate President. Yan talaga yung aim ko. At eto nga, binira din siya ng isang political analyst mga kadunatics sa Billionaire News na hindi bagay si Gatchalian dito. But before anything else mga kadunatics, basahin lang natin tong quote for today. Okay? Babayaran ko na sana siya kaso pinost niya ako nagpa-interview pa tungkol sa 8 million na utang kay Bibi Sara Duterte. Representative Bruhang Luistro. Mga kadunatics, kung etong post na to ay totoo talaga, totoo naman talaga may utang siya, si Inday Sara na mismo nagsabi mga kadunatics. Pero kung totoong sinabi niya ito, isa na lang tong malaking palusot. Can you imagine mga kadunatics being a lawyer and a congresswoman, tapos eto yung statement mo, ay napakabugok mo talaga. Kung magbayad, walang palusot. Isang palusot na lang itong mga kadunatics no? Anyway, ganyan naman talaga ang mga bruha. Okay, puntahan na natin si Gatchalian mga kadunatics. Ayan. Okay. Natin yung parang nakakakiliting anggulo ngayon dyan sa Senado. Totoo po bang kayo ang napipisil ng mga kasama nyo na pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano? Nakakakiliting pangyayari daw mga kadunatics sa Senado ay talagang itong si Alvin ay ewan ko na lang mga kadunatics. Sobrang bias ng DZMM, okay? Sobrang bias na, ewan ko, bakit naging station pa to na isa lang yung pinapanigan mga kadunatics? Well, Alvin, sa ako ngayon, dapat bumalik na muna tayo sa pagtatrabaho. Ayaw ko muna pag-usapan itong issue ng leadership dahil marami tayong dapat gawin. At mag-concentrate na muna tayo sa mga mahalagang panukalang batas na dapat natin aprubahan. Pero ito yung typical na sagot ng mga lus-lus ng mga politiko mga kadunatics. Ayaw sagutin ng diretsa, pero yung puso nila ay talaga, nako, gusto ko yan. Ganyan mga kadunatics. Sinabi nila nung pagpalit kay Cayetano mga kadunatics, sabi nila, sobrang political ang nangyari ngayon. Tinakda nila sa impeachment case talaga ni Sara Duterte. Ngayon, nagbabalak sila na palitan na naman si Senator Alan Cayetano. Can you imagine that? And he's not a lawyer mga kadunatics. Baka during the impeachment case, baka magbasa-basa pa to mga kadunatics, mag-research. Kasi walang alam. Pero sinabi niya dito, 100% ready na siya. Nako, eto. Totoo na in-approach ka. Hindi naman natin sinasabi pinupush ka namin kung magiging Senate President. Hindi sinasabing pinupush. Pero daway ka magtanong, parang gusto-gusto mo na siya no? Yung kwento lang ba, totoong pinush ka na kumbaga sa'yo ang consensus? Maraming pag-uusap, Alvin, at hindi ko muna sasabihin sa publiko dahil pinag-uusapan namin ito sa Minoria. Okay. Nag-meeting yung Minoria ng mga demonyo mga kadunatics. At pag meron ng magandang balita, babalita ko sa iyo. See, look at that. Magandang balita ay talagang niluluto na nila ang pagpapalit. Tandaan natin mga kadunatics, sino ang babaliktad? Kasi kahit pa araw-araw nilang niluluto ang pagpapalit ng Senate President, kung kulang sila sa numero mga kadunatics, never at never nilang makuha. Sino kaya sa 13 ngayon, sa majority, ang patitibag mga kadunatics? I am afraid na itong si Villar at Loren Legarda, baka mga kadunatics, nako, ewan na Si Camille Villar, sinabi niya na it's a disgraceful kung tatraidor tayo kay Bato. Parang ganun mga kadunatics, kung papanig tayo sa minority sa ginawa ni Bato. So, I think she will not somehow change black mga kadunatics. So, sino kaya,
When money speaks, everyone listens. Ako, kakatakot. Pero you're up to the challenge. Kung sakasakali man na mauwi tayo doon, handa ka naman na tanggapin ang responsibilidad. Look at this. Alvin, kilala mo ako, 10 years na tayo sa Senado. Naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Okay. Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado, at pinakahuling Finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Ah! Yan. Ah! Ayan. O, tingnan nyo naman mga kadonatics. Ha? Diretsuhin mo na lang. Sagutin mo na lang na napakahanda ko, 100%. Gustong-gusto ko na. Ngayon na, gustong-gusto ko na. Ay, talagang at itong anchor naman na napaka-bias mga kadonatics. Ayan. Alright. Para sa mga dilawan at pinklawan at loyalista mga kadonatics, bahala na walang credentials, experience, kahit hindi lawyer, basta lang hindi sa majority block nang galing yung pagka-Senate President. Ewan ko talaga mga kadonatics, ganyan sila kakupal. Lahat talaga sila ngayon full force. Grabe. Iilan na lang tayo mga kadonatics, yung nasa posisyon pero yung taong bayan, sa atin talaga yan. Kaya majority pa rin tayo mga kadonatics. Pero ang nasa posisyon ngayon, iilan na lang. Kasi yung mga yun mga kadonatics, hindi natitinag sa pera. Alright? Ito kasing mga kadonatics, lahat ng mga sumusuporta sa loyalista, pinklawan at dilawan, binenta na nila yung kaluluwa nila. Kaya ganyan ang nangyayari. Like for example, ang mga nagbabatikos ngayon kay Inday Sara Duterte, never at never nilang kinandem mga kadonatics ang rebellion sa Pilipinas, especially dito sa CPP, NPA, NDF mga kadonatics. Grabe! Bagkos, sinusuportaan pa nila. Diba? Sinusuportaan nila ang rebellion sa Pilipinas while against kay Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Isa lang ibig sabihin yan mga kadonatics. Galit kasi ang mga Duterte sa mga NPA na yan. Pilit kasi winawasak yung demokrasya ng Pilipinas. Kaya etong mga politikong ito, galit na galit din sa mga Duterte while supporting the NPAs. Sino ngayon ang tama mga kadonatics? Kasi araw-araw sinasabi nila, tama para sa bayan. Ipagpa-Diyos na lang natin. Can you imagine that? Dinadama yung Diyos sa kawalang hiyaan nila. Ay, nako. Sobra. Sige, kahit hanggang dyan na lang. Kasi napansin nyo naman po hindi siya komportable na pag-usapan yung mga ganang usapin. Pero kung ipagkakaloob ng Panginoon, ay pupunta tayo doon. Wala naman siya magawad kung yan ang destiny mo, di ba? Di ho ba? Correct. Ako naniniwala naman ako na may God's will At Ay, nako. Parang, nagugusbam ako mga kadonatics pag itong mga taong to, minimension yung God. Ina-align nila yung sarili nila sa Panginoon. Like, really? Ay, nako. God's time. Ako naniniwala ako talaga dyan. Pag talaga pinlano yan sa iyo ng Diyos, dadating at dadating yan. Apa. So ngayon, See? Kasi nakuha din ni Alvin yung gusto niyang sagot mga kadonatics. Okay na. Hindi na natin siya pipilitin. Hindi pipilitin. Pinilit nyo na nga. At ito namang utong-utong Gatchalian sumagot. Anyway mga kadonatics, panoorin natin ang isang analyst sa Billionaire News. At sabi niya talaga, sobrang happy niya na si Senator Alan Peter Cayetano ang naging Senate President mga kadonatics. At hindi kagaya nitong si School Bukol at si Gatchalian. Ito panoorin natin. What is your take on Senator Sherwin Gatchalian as a possible Senate President? Ito yung naging usapan over the weekend na magkakaroon na naman ng Senate leadership change. But do you think that Senate President Alan Peter is now safe from any changes, or is he still under threat of being replaced? And what do you think of Senator Sherwin as a potential replacement? Kasi yun yung lumulutang na name. Yeah. Before talking about Senator Sherwin Gatchalian's possibility of becoming the Senate President, what has transpired because of these very clear, very obvious attempts to wrest control once again after a week or so, is that nag-harden ngayon yung 13. Minus Bato because he's not there, the 12. So you have a situation where if you're going to change leadership again, you have a 12 versus 11.
No, so wala pa rin. 12 is one higher than 11 because you need 13 votes, no. Nag-harden na yun eh kasi they went through the crucible of so much shall we say demolition from so many quarters, both traditional media, social media, and the so-called political analysts. In the case of Lauren and Alan, even their alumni, no, school alumni, no. So syempre, laging sama-sama na tayo, panindigan na natin ito. That's one, no. Two, one of the reasons why I was happy that Alan Cayetano became Senate President instead of Tito Soto is because Tito Soto, for all his experience in politics and entertainment for that matter, is not a lawyer. And remember, when we had the impeachment of President Erap, no, it was presided over by Chief Justice Hilario Davide and Senator Nene Pimentel, both of whom are seasoned lawyers. No? In the case of the one of against Corona, and you were there, no, it was presided over by a real legal luminary, no, which was Juan Ponce Enrile. So may order talaga yung Yung trial, yung proceedings, conduct of the yung trial. procedure. In the case of Senator Tito Soto, how is that going to happen? Will he keep reading, will he keep consulting Kiko Pangilinan, who's the only other lawyer in the minority, in their block, no? No. May ChatGPT naman. So, research lang. Ay, grabe naman talaga mga kadunatics. Di ba? Tapos, napaka-ambisyoso nila na dapat talaga hindi sila mapalitan. Grabe! No, yun ang problema no? Because the Senate right now has only 5 lawyers, no? And very few of them, for that matter, have real trial experience, di ba? No, unlike in the past when the Senate was almost completely filled up with lawyers, no? So in your opinion, importante na lawyer ang mag-preside Yeah. over the impeachment trial? Yes, because otherwise, magulo. No? I mean, this has to be in the same way that I found, look at the Justice Committee in the House. No? Even if some of us or many of us think that they were biased to begin with, no? The chairman and the vice chairman, the point is they were lawyers, and that's why there were times when Congresswoman Luis Stroh would say, no, don't proceed with that question because that's already impeding. That's already for the trial. That's not for It goes beyond clarificatory questions. for probable cause. No? So, kailangan mo Grouping yun question. Well, mga kadunatis, what do you think? Ay, supalpal yung plano ni Gatchalian dito na magiging, gusto niya maging Senate President. Kayang-kaya niya na daw mga kadunatics. May experience na daw siya, 10 years. Can you imagine that? 10 years of experience. Mga ambisyoso talaga itong palaka itong mga pinklawan, dilawan at loyalista. Binuo na natin yan sa isa sila mga kadunatics. They're in one mind, unity against Inday Sara Duterte, against mga allies ng mga Dutertes. Gusto nilang ganyan eh. Kasi yung korupsyon, drug addicts, oligarke, mga kadunatics, gusto nilang ipagpatuloy. Di ba? Kaya, as much as possible, by any means necessary, they have to be together, mga kadunatics, para pugsain ang mga Duterte. But the problem is, okay, they are not backed by the people, mga kadunatics, kundi yung mga Duterte. So, tayo mga kadunatics, strong pa rin yung foundation ng mga Duterte dahil ang backbone ng mga Duterte, ng political will nila mga kadunatics ay ang mga tao. So, that could never be erased and waver mga kadunatics. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadunatics. Don't forget to like and subscribe. Ingat palagi. Bye-bye.